Kinilala ng World Bank ang Pilipinas bilang isa ng upper middle income country. Pero hindi pa rin nagkakaisa ang ilang ekonomista kung ito nga ba ay nagpapakita ng tunay na pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa World Bank, lumagpas na ang gross national income per capita ng Pilipinas sa itinakdang threshold para mapasama sa upper middle income economies. Para kay economist Michael Ricafort, ito ay bunga ng patuloy daw na paglago ng iba't ibang sektor ng ekonomiya, kabilang ang OFW remittances, BPO industry, tourism, and agriculture. Yung ranking ng Pilipinas sa OFW remittances, we're number 4 in the world. More than $40 billion, no? So, tapos pagdating sa BPO revenues, we're number 2 in the world. After India, mag-earn niya ng $42 billion this year after $40 billion last year. Nag-employ yan ng more than 2 million Filipinos. Yung tourism din, nag-record high yung revenues to $13 billion kahit yung foreign tourist arrivals nasa 6 million tourists last year. Leading position yung Pilipinas, number 1 sa coconut oil, sa bananas, number 1 to number 3 in recent years, ganun din sa pineapples. Tapos yung mga ano pa, yan, iba pang tropical fruits like mangoes, ngayon yung ube nagiging ano na rin yan, no? May demand na sa buong mundo. So yun ang mga promising among many other exports, no? So ayun yung going forward, it's really sustaining the growth in the economy. Pero hindi kumbinsido si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi niya na bagamat hindi niya kinikwestiyon ang naging classification ng World Bank, hindi raw ito pansukat ng pag-unlad ng ekonomiya at ng kalagayan ng mga Pilipino. Itong journey kuning dun sa upper middle income status, it matters eh. Binabanggit halimbawa ni Michael Ricafort. Yung pag-unlad ng bansa ayon sa batay sa OFW remittances, nanggaling sa ibang bansa. Kita mo na sa ibang bansa yan, essentially yan dumadaan sa remittances or even BPOs na cheap labor, hindi yan ang pundasyon ng isang matibay na ekonomiya. So the journey matters kasi kung titignan natin halimbawa yung mga talaga maunlad na bansa, umunlad sila hindi dahil dumaming overseas workers nila, hindi dahil dumaming turista nila, hindi dahil dumaming BPOs nila. Umunlad sila kasi malakas ang kanilang lokal na industriya. Iginiit naman ng Department of Finance na ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status ay patunay ng mga reformang ipinatutupad ng administrasyon para palakasin ang pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, layunin ngayon ng gobyerno na ipagpatuloy ang mga reformang ito para mas marami pang Pilipino ang makinabang sa paglago ng ekonomiya. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.